Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong naging domino effect nitong sa illegal pogo dyan po sa Porac, no? Naalala nyo, ito yung iniimbestigahan ng Quadcom at ng Senado, particularly sa Quadcom dahil nandun po yung Cassandra Ong sa Baterna, no? Isinama na rin nila si Gu Yuping or aka Alice Gu. Pero dito po, ang naging epekto nito, meron pong sinuspindi ang ombudsman. Mga local government officials po dyan sa bayan ng Porac. No? At ganun din po, nagsalita na po ang isang senador kung saan isa pong babala ang ginawang suspension ng ombudsman sa mga LGU ng Porac at isa rin pong congressman ang nagnanais na magkaroon ng ganito para po mapigilan itong pagpapile ng mga COC ng mga tulad ni Kibuloy. Okay, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live stream. At special shout out to our OFWs, men and women in uniform, sa mga frontliners, sa mga teachers, kay Elora, kay Tita Aurora, Suset, Miyu, Maritel, Ate Maite, Ate Beth M, kila Doc Desi, Carclea, Hattori at doon pa po sa iba, no, na hindi ko na mabanggit-banggit. Salamat din po sa mga kasamahan nating ibang mga vloggers, influencers na dumadaan po, bumibisita sa atin tuwing meron po tayong live stream. Nandiyan po si DJ Byron Music Topic TV, si Ali Bugha, si Ate Judy Basco, no, na kung gusto niyo pong ma-entertain kayo, maawit po sila, no, si Ate Judy Basco. Yung channel name niya pa ay Judy Basco. At ganun din si JDB Pro Filipino, no? At ganun din po si JIL Review TV, no? Kung hindi pa po na kayo naka-subscribe diyan, subscribe nyo. Ganun din si Samdi Adventures Vlog. No, yan po ay mga pro-admin vloggers, no? Okay, so simula na po tayo. Ito po ang ating unang pag-uusapan. 3 article lang po ito. Mabilisan lang po. No, dito po sa balita ng Manila Standard, sabi po diyan, Ombudsman suspends Porac Mayor, 9 officials. Naku, yari tayo dito. The Office of the Ombudsman has suspended Mayor Jaime Capil of Porac Town in Pambaga over crimes linked to the operation of Pogo. Patay tayo nito. Sinong papalit sa kanya? The order signed by Ombudsman Samuel Martires also suspended Vice Mayor niya, si Francisco Lawrence Tamayo, and Councilors Roner Buan, Rafael Canlapan, Adrian Carrion, Regine Clarete, Esojol David, Hilario Di Malanta, Michelle Santos, and John Nuevi Binson. Sinong natira dito? Licensing Assistant, then Officer in Charge of Business and Licensing Officer Emerald Vital was also suspended. The suspension due to alleged gross neglect, yan, kapabayaan sa trabaho, of duty will be for 6 months and without pay. Ayos, siguro naman. Baka naman sa kaka-neglect nyo at may nakitang probable cause, dapat siguro imbestigahan pa kayo lalo. Para kayo kung sakasakali may natagpuan pang mga anomalya aside from gross neglect of duty. Ibig sabihin, hindi nyo ginampanan maigi ang inyong trabaho. Wala kayong pakialam sa dapat nyong tungkulin at responsibilidad. Nakakahiya po kayo. Ito po ang sabi ng Ombudsman. In accordance with Section 27, Paragraph 1, RA 6770, Ombudsman Law, this order is immediately executory, notwithstanding any motion, appeal, or petition that may be filed by respondents seeking relief from this order
unless otherwise ordered by this office or by any court of competent jurisdiction. The implementation of this order shall not be interrupted within the period prescribed. Kung wala naman daw pong mga motion, appeal, or petition na nanggagaling sa iba pang mga authorized na mga korte or order, yun daw pong desisyon ng ombudsman is hindi pwedeng ma-interrupt. Immediate executory po. Ay, patay tayo nito. Nagalit ang ombudsman. The ombudsman decision came amid the ongoing multiple investigation on the proliferation of Pogo-linked crimes within Porac and nearby Banban, Tarlac. O, patay kayo. Sinong mamamahala ngayon dito? Biruin mo yan, Mga councilors, ang dami. Sinong namahala? Hindi naman sinabi dito. Nako, baka magtalaga na lang ang DILG dyan, mga kababayan, Ang sakit nito, Mayor, Vice Mayor, ilang mga councilors, tapos may isa pa sa licensing. Nakakahiya po kayo, You become neglectful of your duty. Bakit kayo naging neglectful? Ano bang nakita nyo? Bakit hindi nyo nagampanan maigi ang trabaho nyo bilang mayor, vice mayor, at mga councilor? Mind nyo, hindi pa yan magkakamag-anak. Manon pag kung ang mayor, vice mayor, at ilang councilors ay magkakamag-anak, di lalong walang nangyari. Ayun ang pitfall nun. Ayun ang maaring mga negative side niyan pag kayo ay magkakamag-anak, magkakumari, magkukumpare, magkakaibigan na siyang namumuno sa bayan ninyo. Bakit? Magtatakpanan kayo O ngayon, tulad nito, dawit yung siyam, pati mayor, 10 siguro sila, plus yung isa, 11. Sinong namamahala ngayon sa bayan ng Porac? Di po ba? O baka si kapitan na lang. Kakaya naman tong mga to. O now, ano ang sabi diyan ni Senator Gatchalian? Gatchalian, suspension of Porac executives, a warning for others on Pogo operations. Ayan na. Baka sa Banban, ganun din. Wala na si Mayor Alice Gu. O sino? Baka yung kasi alam ko, councilor dyan ang itinalaga ni DILG. Kasi yun ding mga yon, suspended din sila. Pero may isang councilor na hindi damay, siya ang nilagay. Siya ang hindi suspended Baka meron ding isa doon sa Porac, na hindi suspended. Kaya siya ang ilalagay. O, tingnan natin. Ay, nako, nakakahiya naman ito. Susme. Agoy. Nakakahiya. Talagang balitang-balita kayo dito, mga kababayan. Dito sa GMA, detailed yung pagkakawalang hiya ninyo. Pero hindi rin sinabi kung sino ang tinalaga, kundi sinabi lang yung mga kasalanan nila, mga kababayan. Malamang dito may tinalaga dito ang DILG, magtatalaga sila diyan. Kakaya kayo, nagkunaybans ba kayo? Magkano ba? Ang tanong, magkano? Di po ba? Kakahiya, mga kababayan. Kayo, yung inaction ninyo, wala kayong ginawa. Dapat talaga pang maimbestigahan kayo, mga kababayan. So, punta tayo kay Senator Gatchalian. Gatchalian, suspension of Porac XX, a warning for others on Pogo Ops. So, yung inulit lang natin. The preventive suspension of local officials of Porac, Pampanga for gross neglect of duty. Nakakaya po. Over the illegal activities at an unlicensed Pogo in the town should serve as lessons for local officials, according to Senator Gatchalian. In a statement Wednesday, the Senator said local officials who continue to tolerate illegal Pogo operations despite the President's directive for a total ban should be warned. Warning po ito, kaya kayo dyan ng mga LGUs, Nako, pag kayo kumikita ng mga bilyong peso, dapat talaga i-lifestyle check kayo. Lahat ng may probinsyang may Pogo, i-lifestyle check lahat ng mga local government unit officers dyan. Nakakahiya po kayo Di ba? Magkano lang ang sahod ng mayor? Pero kung titignan nyo, very lucrative ang pamumuhay nila. Councilors,
vice mayor o ano. 'Di ba? Ayan eh. Hindi na nagbago talaga eh. Talagang mga gustong mag-serve pero iba pala ang pagsisilbihan, 'di ba? Local officials should never turn a blind eye to illegal activities of criminal syndicates in their areas as they will eventually face the consequences of their actions. The senator said he commends what he called swift action taken by the Office of the Ombudsman. O ayan po, nakakahiya po kayo. So it will serve as a warning saan pa may mga pogo. Ha? Yung mga illegal pogos na yan. Tignan nyo, maganda sana. Dapat i-lifestyle check lahat yan. DILG, lifestyle check mo ang mga mayors mo. No? Ikaw, John Vic Remulla. Isa-isahin mo na yan. Araw-arawin ninyo para malaman natin ano ang mga assets nila, ano ba ang negosyo nilang legal. Kung walang mapakita, alam na. Imbestigahan saan galing ang yaman mo. Di po ba? Nakakabanas na eh. O eto po mga kababayan, ating last article, saglitan lang tayo. Sa Inquirer naman, nagalit na naman si Abante kasi itong nakakaasar nakakulong na nga, nakakapag-file pa ng COC for election tulad ni Kibuloy. May mga kaso na nga, heinous pa, nakakapag-seek pa ng election. O anong sabi ni Abante? Abante wants to bar anyone facing heinous crime from seeking election. Ako po agree dyan. Because it is just a mockery. No, doon pa lang sa pagpapile ng COC, it's a mockery na. Katawa-tawa na. Mano pang maaalaw siyang matakbo. No, kung iaalaw siya ng COMELEC, paano kung itong si Kibuloy iaalaw ng COMELEC? Di mas lalong katawa-tawa na sa bilangguan? Tingnan nyo pa paano pag nanalo pa siya. Di lalong katawa-tawa. Isang bilanggo nanalo bilang isang senator. Di ba? Paano yan pupunta sa hearing? Paano pag nasintensyahan ng guilty, anong gagawin ninyo? Di ba dapat maaga pa lang pinipix na ang problema? Hindi na yung papalakihin pa, di ba, COMELEC? Ngayon, nakita ni Abante, anong sasabihin niya? Ang tanong ko naman dyan, bakit nga nyo lang nakita yan? Di ba? Dapat nyo na yan na-force nyo na yan Di ba? Kayong mga mambabatas, kung hindi pa mangyayari, walang makakapag-isip mag-file ng bill? Ito sabi, crafting a law that may disallow, disallow individuals facing heinous crimes before court from running in an election should be studied. Pag-aaralan pa lang. Paano pag 2028, ganun na naman, wala pa rin kayo natatapos sa pag-aaral. Hanggang gaano kahaba, katagal ang feasibility study. Di ba? Ayun ang sabi ni Abante. No? He said this after being asked about COGIC founder Apollo Kibuloy's decision to run for Senate in the 2025 midterm election. Nakapag-file si Kibuloy. Ano lang sabi ni Abante? We'd look into it because what is stated in the law is that aspirants are only barred. Ito na. Ito lang pala. Ang aspirant is hindi pwedeng tumakbo for election if the decision is final. Hanggang ngayon wala pa Hindi pa nga nakakapag-hearing ng simula talagang nagbabalitaktakan na Diba? So therefore, pwede pala. Ulitin natin. In the law is that aspirants are only barred if the decision is final, not until the Supreme Court has made a final execution. Halimbawa, si Kibuloy nanalo. 2028, hindi pa rin tapos yung kaso niya. Di ba 6 years? Pagdating ng 2031, kasi tapos na yung termo niya, paano pag gusto niya pang mag-seek ng re-election? Wala pa rin desisyon ang kaso niya. So, patuloy lang habang nasa kulungan siya? Ganun po ba? Tapos pag natalo siya, mag-a-appeal siya, aakyat siya sa Supreme Court o sa Court of Appeals, aantayin nyo pa rin yung sa Supreme Court? Paano kung patuloy-patuloy lang? Di ba? Di nakapanggago na, dapat baguhin nyo yan. Biruin nyo, until the Supreme Court has made a final execution, dapat doon pa lang sa simula Pagkapasok niya, nandun na siya sa kulungan, antayin nyo. Diyan kayo, hindi kayo pwedeng mag-file ng inyong baguhin ninyo. Di ba? Ngayon, may isang talagang nagtago sa batas, nagkagulo, maraming nasaktan, pero okay lang? Hindi nyo naisip yun?
Siguro may mga nangyari naman ng iba in the past. Di ba? Ngayon lang kayo kay kilos pag talagang ganito na. Dahil katawa-tawa na kayo, nako-call out na kayo, di ba? We will look into it because if you have a case that is based on grave accusations, we should be able to say that those accused of heinous crimes should no longer run for office. But at this point in time, anyone like Quiboloy can run because he has not been convicted of his alleged crimes. Huwag nyo nang antayin pang makonvict. Hintayin nyo na lang, sabihin nyo, you cannot run until you have a decision. Pag hanggat walang decision, hindi ka pwedeng tumakbo. Diba? Baliktarin nyo. Kasi nakakahiya eh. When asked what kind of crimes accused of a person should prevent them from filing COCs, Abante said plunder or graft can be included, just like human trafficking and other non-bailable offenses. Sex trafficking, sex crimes, ganon, i-include ninyo. Ha? Like heinous crimes, for example, grave cases like plunder or graft and corruption or any... hindi pwede. Di po ba, sama nyo dyan yung rape? Di ba? Grabe oh. Grabe ito mga kababayan. Nakakaasar. Hindi dapat pwede to. Ito pa sabi dito nung natanong siya kay Gu, kasi si Gu nagsisik din ng re-election pero biglang nagbitaw si Gu, sabi niya ayusin ko muna ang legal battles ko. Mas maganda naman yon. Pero sabi naman dito ni Abante however admitted that there might be a constitutional question raised against this proposed law. Siyempre, yung mga abogado i-raise ka agad yung constitution. There might be a question on the constitutionality of that thing. That's why we have to look at this because the fact is, a suspect is deemed innocent until proven guilty. So when is a suspect proven guilty? Someone is guilty when he or she is convicted, right? But is that the appellate court or lower court? O, ay, tanong, ano? Ito, sinundan niya ng question. Yung lagi nating tinatanong. Where is the line draw? Saan mo i-draw ang line? We'll take note of that and see what we can do about it. Perhaps we will study these things. O, bilis-bilisan nyo naman. Diba? Nakakahiya eh. This is just a mockery, mga kababayan. Tama yung sinabi ng mga progressive group. Tama yung sabi ni Ontiveros, mahiya ka naman, nakakulong ka na nga, even though hindi ka convicted. Pero sa kampo ni Quiboloy, constitutional right, innocent until proven guilty. O hindi pa naman ako na sesentahan siyang guilty. So may karapatan pa rin ako, nakakulong nga lang ako. Pero delikadesa. Mahiya ka naman. Gusto mo bang ganyan ang maging example? O siguro, ganun ang gustong example ni Quiboloy. Diba? Gagayahin po yan ng iba. Pustahan pa tayo. Yung mga nakabilanggo na hindi pa nasisentensyahan ng guilty, if they're planning to run for office, mostly yung mga politikos, diba? Ganun gagawin nila kay Quiboloy. Siguro may mga ganyan ng history dati. Di po ba? Tama, mali. Diba nakakahiya tayo? Pinagtatawanan tayo? Kaya nga sabi ni Abante, where is the line drawn? Saan mo iguguhot yung line na para hindi po maapektuhan yung constitutional right nila? Eh dapat yan, mag-consult kayo sa Supreme Court justices habang ginagawa nyo ang feasibility study because they are the one who can interpret the law. Di po ba? Magpatulong kayo para naman hindi tayo katatawa-tawa kung may darating na namang ganyang sulpot na isang event o isang pangyayari na ang isang nakabilanggo, wala pang final and executory decision, hindi makatakbo bilang isang sa posisyon sa eleksyon. 'Di ba? 'Yun ang ating pigilan. That's where do you have to draw the line. 'Di ba? At the same time, hindi maapektuhan yung kanyang constitutional rights. Pero you don't have to mock the system itself. 'Di po ba? Tama, mali. O, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.